Isn't this absolute betrayal? From Marcos, ngayon na kay Duterte ka na. Okay, Attorney Rodriguez, sumikat ka bilang spokesperson, abogado ni Pangulong Bongbong Marcos. Buong kampanya, ikaw ang kinakausap ng lahat. May libro ka nga ang nakalagay, Kingmaker. Kabilang ka behind the scenes sa campaign. Isn't this absolute betrayal? From Marcos, ngayon na kay Duterte ka na. Magandang tanong yan, Karen. I have always been Duterte Marcos. And noong 2022, Marcos Duterte. At hanggang sa ngayon, magkasama kami ni Duterte. Ang nawala yung Marcos. Yan ang dapat mapaliwanag nila. Kami ni Duterte magkasama pa rin hanggang ngayon. Ano ba nangyari? Hindi ka lumabas noon, hindi ka nagpaliwanag. Bilang Executive Secretary, you were the shortest Executive Secretary in history, 79 days in office. You were forced to resign, tapos hindi ka naman naging Presidential Chief of Staff. What really happened? Bakit ka natanggal? I think the shortest na naging ESIC, former ESN Senator Ed Angara, during the time of President Erap. Kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada eh. And ako ay inappoint bilang Presidential Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi na untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Kaya hindi ko na kailangan yan. Sino ba kaaway mo doon? Yung mga gustong maging Pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung mga astang Pangulo, wala namang mandato. Marami ron sa Malacanang. At alam naman ng taong bayan who I'm referring to, at hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the President stand by you? Initially, tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero eventually, bumigay, wala na tayong magagawa ron. And even before I assumed the position of Executive Secretary, Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan, okay na ako. I don't need that. Pero sabi niya, hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito at gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbo mo nung kampanya. So, nandoon yung tiwala. Presidente na yan eh. Hindi naman lahat napapagkatiwalaan ng presidente. So, sige, tinanggap ko yung hamon. Pero as we go along, sabi ko, hindi ko kailangan ito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako. Okay ako. Huwag mo akong problemahin. Ayos ako. That is why, even in the commission on appointments, kinakailangan nila sumulat sa akin. Hinihingi yung documents ko. At yun, nag-meeting din kami ni Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi, ba't wala kang dokumento? Hindi ako upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Ambush yan. But why did you become a critic of the President? Pwede namang nag-resign ka, tumahimik si Attorney Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side, bakit ngayon napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, eto na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon, Karen. Ako nga yung lumayo sa posisyon eh. Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kayang gumawa ng ginawa ko? I walk away from being DES. Meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. Meron ba talaga yun? Meron, nasa libro ko. Because sinabi nila na walang ganun. Hindi, pirmado ni Bongbong Marcos yun. Alam niya yun. Kaharap nung pinirmahan niya, inabot niya sa akin si Naida Angping na ginawa kong PMS Secretary. Si Anton Lagdameo kaharapan. At yung maraming PSG. Pirmado yun. Sa akin ang original hanggang ngayon. Wala akong palpak, Karen. Yung sugar fiasco, ako ang nagpahuli ng mga asukal. At dito sa programa mo, daming nanonood dito, kung merong makakapagpakita ng dokumento na pinirmahan ko, yung Sugar Order number 3, ay sa iyong programa, Karen, exclusive mo ito, I will withdraw my candidacy for Senator. Balikan ko lang yung sa Sports Authority na sinasabi nilang bayaw ko. Si Ginoong Chet Pastrana nakilala ko lang nung kampanya. At kay pinagkatiwalaan namin tagadala ng pera para sa mga watchers. At hindi ko bayaw yan. You were unfairly treated, judged, Absolutely. accused? Absolutely. Because maraming sumama na lang nung panalo na kami doon sa kampanya na gusto nila business as usual. Iba na dapat yung direksyon namin, yung napag-usapan namin ni Bongbong Marcos. Wala kaming kasama noon, Karen. Alam kong alam mo,
walang gustong sumama kay Bongbong Marcos matapos ang 2016. Kaming dalawa lang ang magkasama. Kahit nung siya'y nag-announce ang kandidatura, wala kaming mga branded names in politics. At nung mananalo na, nandyan na yung mga Johnny come lately. At ang gusto, sila pa ang una sa pila. Hindi ako pumayag. Bakit? Ang kasama namin, ordinaryong tao eh. Yun muna ang unahin natin na i-recognize. Hindi yung mga branded politician na nandyan na naman at the very first opportunity na magkamal ng yaman, magnanakaw na naman yung mga yan. Yan ang aking linaban. At kaya ako tumatakbo.